It's giving mix of Thailand vibe. Tapos alam nyo, ang tatlo na yan, may laman daw yan ng water plus human waste. Records and revelations. Grabe, ang bigat sa feeling pagpapasok kayo. So, unfortunately, for the first time ever, good morning guys! So ngayon is andito na naman tayo, another day dito sa Phnom Penh. At ngayon, gusto kong sabihin sa inyo na tayo po ay mag-tour ngayon, okay? So, ang pupuntahan natin ngayon is ang Phnom Penh Historical Tour. And binuko siya via Klook. So ito yung pangalan ng mismong Klook activity. So Phnom Penh Historical Tour. Ang pupuntahan natin dito sa tour na to ay... Ang pupuntahan natin ay Psar Tunay o Central Market. Ayan, mas madali yon. Next is yung Genocide Museum. And next is Russia Market. And next is yung Genocidal Center. Okay? So, medyo mabigat ang magiging tema ng ating vlog for today's video. Dahil pupunta tayo ngayon sa Secrets of Phnom Penh. Kasi napakadaming mga historical things dito na kung saan gusto ko ding i-share sa inyo. Kasi nung nagre-research ako, is ito yung na-research ko na place na pwedeng libutan. Like, kasi word it's genocide o genocidal. So, grabe yung word, no? I mean, yung pa lang yung salita na marinig o mabasa nyo pa lang. So, alam nyo na kung ano ibig sabihin ng area, okay? So, ngayon, samahan nyo ko if ever kung magugustuhan nyo yung tour na to, yung link is nasa ibaba, okay? And also, you can use my code, PaulIvan5 off para magkaroon kayo extra 5% of discount pag i-avail nyo to sa Klook, okay? So, yung oras ng pick up dito is 8 o'clock. So, ngayon, let's go down na and pumunta tayo doon sa pick-up location dahil hindi to hotel pick-up, okay? Madali lang naman, mag-grab lang naman tayo from here to there. Okay guys, so ayan, nakasakay na tayo ngayon sa Grab. Grab tuk-tuk. Ayan. Diba? Nagpa-practice na tayo sa pagsakay ng Grab na tuk-tuk version. First time. Usually, ang sinasakay mo ang fast version. Sana makahabol tayo sa pick-up location time. Medyo nalita ko dahil kasi lumipat ako ng hotel, di ba? Walang storage doon sa previous hotel ko na Symphony Hotel. Ayoko naman iwan yung gamit ko doon na nandun lang sa mismong baka mawala. Ang daming mga gamit doon. So, nilipat ko pa dito sa bago kong hotel kaya naging time consuming. Sana makaabot ako sa railway something. Yun. So, update na lang kayo. Ito nga pala itsura ng place ng bago kong hotel. Ang daming magagandang mga tanawin. Tingnan nyo, ngayon ko lang napansin. Ventilador pala to. Like pa na gumagana. Pang computer. So, ba't ka po parang ang hangin? Pero wala naman ako nakikitang hangin. Tapos ito pala, guys. Masarap ko pala. Okay, guys. So, ang bilis ng switch, no? So, medyo 1 hour na po ang nakalipas simula nung previous clip. And nagmadali ako dito, on time ako. Actually, before pick up time nga. So, unfortunately, for the first time ever, hindi guys ako sinipot ng tour ko. Like, hindi ako sinipot ng tour ko. Kaya ako nai-stress sa part na ang mahal ng tour. Parang 2,000 ata yung binayaran ko doon. I mean, yung price noon, 2,000 pesos. Then, hindi siya sumipot guys. Ang sabi sa Klook is, dito sa Cambodia Railway Station. Ayun, ang ganda pa naman ng railway station dito sa Cambodia. Tapos, ayan sa how to use, kapag babasahin nyo, ayan, babasahin nyo sa how to use, nakalagay dyan, meet up information, yung guide. Look for guide holding and wearing, ayan, guide with will wear a yellow uniform and hold Klook sign. Tapos 8 o'clock. Yan guys, tama naman. Tapos sa address, chinek ko. Tama din naman. Kaya yun, masyado akong nalulungkot sa part na hindi ako sinipot nung tour ko. Though, nung sinearch ko, siya, My Pro Guide Pero sa Klook sila pwedeng i-book. Ganong level. So, sayang. Ngayon, since kesa masayang yung araw, ang plano kong gawin, i-DIY ko na lang. Kaya lang sayang talaga. Ito kasi yung itinerary. Wait lang ha. At ako yung na-stress ng part. Ayan. So, ito yung itinerary. Central Market, since napunta natin kahapon yan, okay lang na din na natin puntahan. Genocide Museum, Russia Market, at Genocidal Center. Itong Genocide Museum, malapit, 2 kilometers, so okay lang. Itong Genocidal Center, malayo, 10 kilometers, so hindi ko alam kung mapupuntahan ko yan. Pero ngayon, sa vlog na to, puntahan natin Genocide Museum para kahit papano ay masulit naman natin yung day, okay? So, magbubook na ako ng Grab, pero lalabas na muna ako since ala naman ang ganap. Tatry ko munang kumain. Kasi para akong nanlambot. Kasi first time guys, ito talaga nangyari sa akin. Ever. Ang may kasalanan nito is yung provider, hindi yung Klook. Kasi sa Klook, ala naman ako nagiging problema. So if ever, is bibigay ko na lang sa inyo yung feedback. I-report ko din siya kay Klook
na ganun yung nangyari. So, first time talaga. Okay guys, so andito na ako ngayon sa Burger King and kaharap lang to nung Cambodia Railway Station. So gusto ko lang muna dito magpunta dahil medyo nasira na yung itinerary natin for today na yung pupuntahan natin na dapat na 4 na tourist spot is magiging isa na lang, which is yung Genocide Museum. Then yung isa is titignan ko kung mapupuntahan ko yung Russian market or tomorrow kung kasama sa tour kasi may another tour tomorrow. So ganun ang gagawin. And, stress ako sa part guys, ng 2,000 yung tour, then, ganun. Though, mag-i-email ako sa My Pro Guide, kasi sila yung, tour provider Sila yung local operator. So, ganun yung gagawin ko. Then, i-update ko kayo kung merong development sa ganitong klaseng story. Like, kung hindi ngayon, tomorrow, or sa isang araw, basta sasabihan ko kayo. Okay? So, i-message ko sila sa WhatsApp, tapos i-message ko din sila sa email. Kasi meron namang ganung option, contact something sa Klook pagka magbo-book kayo, okay? So, babalitaan ko kayo. Ngayon, umorder na muna ako ng food, then kakain na muna ako dito, then after nito, we're going straight sa Genocide Museum, okay? Okay, so ngayon nakasakay na tayo dito sa Grab. Then, ang price from doon sa mismong railway station going there sa Genocide Museum is 10,100 real, okay? So, tignan natin kung ano yung makikita natin doon. And actually, isa yun talaga sa gusto kong mapuntahan dito sa Phnom Penh dahil kasi meron silang history na parang large basta madaming pinatay ganun. So gusto kong malaman yung reason behind kung parang ang atake ba kaya naging ganun, parang Hitler thing or kung ano pa man. At yun yung pupuntahan natin ngayon. At sabi nung friend ko, mabigat daw sa feeling pag pumasok dun sa loob. So hindi ko alam kung paano yung magiging ganap natin dun sa loob. But one thing is for sure, pakikinggan ko yung audio kasi may audio then yun yung aalamin ko kung ano yung story, okay? So ikwento ko sa inyo later. So guys, gusto ko lang ipakita sa inyo, tignan nyo, smart yung nakalagay dun sa SIM dito kasi yung pangalan pala ng telecom dito is Smart. Yung pala ang sikat dito, saka Medphone, tapihan ko nga, Smart saka Medphone, oo. So yun, nagulat ako, sabi ko, bakit Smart hanggang ngayon dito? Naging Smart yung ano ko. Nun pala, yun pala yung name nila dito. Ang galing, parang kapangalan sa Pilipinas. Tapos, tignan nyo, it's giving mix of Thailand vibe. Thailand and Vietnam vibe. Yun yung binibigay nito. Ito na yung Genocide Museum, oh. Ito yung nakikita ko sa mga ibang vloggers, yung mataas yung fence. Paano kaya pumasok dito? At magkano kaya entrance? Ayan, pasok na tayo. Let's go. So, ayan, yung Genocide Museum. Ito yung pala itsura niya, oh. Parang paikot na ganyan. Ngayon, let's go. So, ito yung bayad, oh. Yes, you can see $10 with audio, without audio 5. Pero $10 yung atin. Gusto ko may audio. Ayan, mas malinaw para makita niyo. Tapos kung may children kayong kasama, $8 siya. So, yan, ang ibabayad ko is 40,000 real. So, kasi ang computan dito, kapag kunyari $10 times 4,000 pesos yun yun. So, guys, ayan, nandito na ako. And actually, bawal daw yung Osmo Pocket. So, cellphone lang yung pwede. Kaya, phone na muna yung gamit ko ngayon. Ayan, pinakinggan ko. Ayan, tsura. Oh my God, grabe guys. Oh my God. Ayun, natin kanya nakakatakot, oh. So, dito nakalagay yung mga prisoners detained. Ayan. Grabe. Ang daming nakakulong sa isang prison, guys. So, guys, ayan. Andito tayo sa side na to. Nakikita nyo ba yung tatlong parang jar na yan na malalaki? Tapos ito, may taong ganyan. Tapos ito yung wooden something na yun, na structure. So ito, nakalagay dito, the gallows. Ayan. So sinasabi din dito sa audio is yan. Ayan, nakikita nyo. Sinasabit dyan yung tao na tinatorture. Plus, kapag ka daw ng lambot na is, ayan, ganyan. Una yung ulo, pababa dito. Tapos alam nyo, ang tatlo na yan, may laman daw yan ng water plus human waste. So ibig sabihin, mga jebs ng tao. Ayan dyan. Grabe. Tapos ito, ano naman to? So yan, ngayon is dito naman tayo pupunta sa Building B. So itong Building B dating school siya. Pero at the same time is dyan din dinadala yung mga prisoners. Then ngayon pumasok tayo para makita natin kung ano yung nilalaman. Yan. Okay, so let's go. So pag kami nakikita kayong ganyan, i-press nyo lang sa mismong ganito. Merong number dito eh. Press natin yung 8 para marinig natin yung story. Yan. Yung mga picture ng tao. Grabe.
Tignan nyo. Daming tao. Ayun guys, ngayon nandito tayo ngayon sa building C. Tignan nyo naman. Titignan nyo pa lang yung mismong building na kakakilabot na. So ito ang Records and Revelations. So maririnig nyo yun kapag meron kayong audio. So guys, ang pangalan nitong museum nga pala nito ay Dual Slang Genocide Museum. At share ko lang sa inyo na ibig sabihin Dual Slang ay Hill of Poisons Tree. Diba? Pangalan pa lang. Napakabata talaga. Again, ito nakikita nyo sa likod ko ay ito kasing area na to. Ewan ko kung nasabi ko na kanina, nakalimutan ko. Ay dati siyang high school. Like buong compound na to. Kaya lang ginawa siyang prison place nung panahon ng Khmer Rouge regime. So yun. Lahat ng mga pinakita ko sa inyo doon sa side na yun ay nagsilbing kulungan ng mga tao dito noong panahon na nangingibabaw yung Khmer regime. Khmer Rouge regime. So, ang bigat guys ng feeling. Alam niyo parang nangingilabot kayo. Yung parang yung balat niya parang tumatayo. Ganong level. Galing yung feel niya. Actually, ang taas niyan. Kaya lang, hindi na ako papanik doon sa itaas. Hindi na ako pupunta sa taas. At alam nyo, yung lugar na to, fini-feature lahat. Lahat ng tinorture, yung mga gamit nila, yung mga biktima, lahat. At pag nagpunta kayo dito sa Phnom Penh, take time, kahit kalahating araw, I mean kahit 2 hours, maglaan kayo, makita nyo lang to. Kasi ito yung parting sabihin nating tourist spot nila at the same time. Gets nyo yun? Malalaman nyo kung ano yung history nila. Grabe, ang bigat sa feeling pagpapasok kayo. Ito yung mga instruments na ginagamit nila pang torture. Ano to? Yung parang pang baseball bat o yung mga parang pang tanod. Grabe oh. Ano to? Yung itak. Ano yung tawag doon? Yung pang log. Tapos kahoy. Oh my God. Yung sa payong. Oh, grabe. Ayun yung kaninang pinakita ko sa inyo guys. Oh. Tapos ito yung isa. Oh my God, ganun yung mga torture na ginagawa dito guys. Ayan oh, grabe yung baby kinukuha. Oh my God. Tapos ayan yung mga nakahiga. Tapos ito naman binabasa ng tubig. Dito sa prison na to guys ay almost 17,000 na mga prisoner ang dinala dito. At konti lang yung nakasurvive sa kanila. Yan ang isa sa mga rason kung bakit ang itong Tuol Sleng ay isa sa mga most visited na tourist attraction sa Cambodia. Aside from Angkor Wat, ito yung laging pinupuntahan ng mga tao dito, lalo na dito sa Phnom Penh. Dahil ito ang makikita niya sa Phnom Penh, mga riverside, at mga famous wat or temple. But isa to talaga sa laging parte ng mga itinerary sa mga tours. At syempre na kanilang history na din. I mean, tragic history natin.